Mga kababayan, magandang balita din ito kahit papaano. Bigyan din po natin ng pansin itong latest update na tinanggap na po ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbibitiw sa tungkulin bilang Secretary ng Department of Public Works and Highways nitong very controversial as of late na mga kaganapan. Very controversial po itong si Secretary Bunuan at kanina po sa araw na ito in-announce na po ng Presidential Communications Office na tinanggap na ni Pangulong Marcos Jr. ang resignation ni Secretary Manny Bunuan at mukhang hindi na rin po ito talaga mapipigilan pa ang katotohanan na naging baggage si Bunuan para po sa administrasyon ni Marcos, lalo na nang sumambulat ang napakalubhang iskandalo ng pandarambong at mga malawakang pagnanakaw, pandaraya at mga pangungulimbat sa mga proyekto ng gobyerno na ang pakikipagsabwatan ay triumvirate. Mga kongresistang bulok at magnanakaw, doon po ang budget kinakatay at ginagawang sindikato, papalusutin ng DBM, ibababa sa DPWH at ang DPWH po ang magpapacilitate na makukuha ito ng mga sindikato at kriminal na mga contractors. Ang pinaka-notorious po dito na sumambulat talaga na iskandalo ay ang involvement ng DPWH sa malawakang pandarambong that even to the point na may mga ghost projects, mga kababayan. At like sa Bulacan lang na mahigit 70 billion pesos na mga flood control projects ang pumasok mga kababayan in the last two budget cycles, 2024 and 2025. At ang mga ghost projects po, napakadami. Sa Bulacan pa lamang po ito. Kung hindi pa ghost project, ito pong pag-amin din ni Secretary Bunuan na walang quality control ang maraming mga flood control projects. Kaya inaamin na rin po niya na 80% lupa, 15% lang ang sementasyon o ang semento na component at nasa 5% lang po ang iron frame o mga bakal-bakal kung kaya minsan mga kawayan na pinutol upang isalpak po sa loob ng mga projects na ito. So, ito po lahat ay nabulgar. For example, sa Bulacan, may isang kontraktor na by the name of the contractors company na SYMS na binigyan na po ng full payment ng DPWH nang umabot po sa 55 million pesos. Walang project delivery, mga kababayan. So, yan lahat po ay naibulgar. Inantay pa po ni Secretary Bunuan na umabot ng 3 linggo bago po siya nag-tender ng kanyang resignation. And ngayon, pinalitan po siya ni DOTR Secretary or the Transportation Secretary na si Ginoong Vince Dizon. Itong si Ginoong Vince Dizon po ay naging bahagi po ito ng gobyerno ni Pangulong Duterte sa panahon ng COVID-19. Ito siya ang kasama ni Charlie Galvez sa mga pagpapasiguro na magkaroon ng supply sa bakuna at pati na rin po sa mga protective equipment na ginagamit ng mga frontliners at ng ating mga mamamayan. E.F. Ogardo, watching from Manila. Thank you, E.F. Ogardo. Michi May, nagakaon ko samtang naminaw ko nimo. Thank you. El Mongi, good evening. D.W. Lingayin, Secretary Bunuan was an overaged piece of sobrang yumaman pa. Thank you, D.W. Lingayin. Boy Zone, good evening ka Eric. Heidi Ching, good evening po ka Eric. Stay safe po and good health sa inyong pamilya. And Leslie Guapa and D.W. Lingayin, 80 years old na yata si Bunuan. Another Ilocanjong Rakiter. Melinda Gayuba, good evening ka Eric. Nagmamalinis pa si Bunuan. He is the gatekeeper kung kaya nangyari po ito dahil pinabayaan niya
na lumaganap ang kasindikatuhan at paglubha ng pandarambong sa gobyerno, lalo na po sa area ng DPWH. Len Bendico, kasabay pa talaga sa second hearing ng Blue Ribbon bukas. Tama, Dizon is from Pampanga. Correct po, DW Langgayin. Nagsilbi po ito na pinagkatiwalaan ni Pangulong Duterte, itong si Dizon, ng bilang bakuna czar, at kasama niya po noon si Charlie Galvez, na ngayon ay nasa OPA-PRO, Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation, and Unity. No, sana magkaroon ito ng mga konkretong hakbang at hindi lamang recycle ng mga tao, no? Ang dapat gawin dito, no? Bagamat nag-announce na si Marcos Jr. na magkakaroon daw ng independent commission for the investigation regarding sa mga katiwalian at mga malalaking iskandalo ng pandarambong involving the flood control projects, no? Mukhang dito yata mapupunta si Nicolas Torre, si General Diwata Torre, kung tatanggapin niya ang offer ni Marcos Jr. na pamumunuan niya itong independent commission na bubuin ng Pangulo ni Marcos Jr. Upang gamitin si Torre na gumawa ng mga investigasyon at mga kung ano pang related na mga pagbibigay ng hakbang na mabuo ang case build-up, no? Tingnan natin kung kakayanin niya ni Torre, samantalang hindi nga niya nagawa yan sa loob ng PNP na reformahin, baguhin at itransforma sa mas mataas na antas ng mabuting pamamahala ng profesional na antas ang pagkakaroon ng organisasyon ng PNP. Although very short-lived ang kanyang pamumuno bilang Chief of the Philippine National Police, no? Kasi 85 days lang siyang naging chief ng Philippine National Police, mga kababayan, no? Hindi ko pa rin po nakikita ang comments dito sa ating Facebook, no? Hindi ko alam bakit ano po ang nangyari dito sa ating Facebook, kung bakit wala akong nakikitang mga commenters, no? Pasensya na po kayo, ha. I cannot interact sa Facebook kasi hindi po nagde-display sa ating screen. But nonetheless, what is important is you are there. Ano po ba ang mga nararapat na gawin upang masimulan ang konkretong mga hakbang at hindi lang puro salita o puro forma? Una, kailangan pong i-relieve at i-dissolve na ni Secretary Vince Dizon itong mga District Engineering Office, sapagkat pwede naman po ito na i-absorb at direktang mag-report ang lahat ng mga district engineers at mga staff nila sa regional office at i-reshuffle sila, sapagkat ang district engineering po na mga opisina, binuo talaga yan para maging daluyan ng koneksyon ng mga kongresista para sa mga pork barrel projects nila. Diyan nila pinapadaan. I think this is already redundant, no? Kasi may mga city engineers office, may mga municipal engineering office, may provincial engineers office. No need po na magkaroon pa ng district engineering office, sapagkat pwede naman po ito direkta sa regional office at magtalaga na lang po ng mga project area coordinators para sa mga proyektong ipinapatupad. Sapagkat ang lahat po ng mga nakukobra at nakukupo na mga proyekto at pundo na nilikom ng mga kongresista sa loob ng kanilang pagpapalusot at mga diskarte para makapagkaroon ng mga kunwari proyekto, ay idinadaan po yan sa District Engineering Office. So ang katayan at ang mga arigluhan sa mga sindikato na contractors at pati po sa mga magnanakaw sa DPWH, doon po nagaganap yan sa channel ng District Engineering Office. I have talked to several district engineers na nag-retire na po at yan po binabanggit talaga nila. Yan ay pasimuno dyan ang mga kongresista talaga, ang mga nangunguna kung bakit po nagkakaroon ng diskarte sa mga district engineering office. But all of this can be mitigated kung hindi man lubusang mawala kung ang gagawin po ng secretary ng DPWH ay i-dissolve ang mga functions na ito ng District Engineering Office at i-absorb sila sa regional office.
and then i-reshuffle na sila, and then kasuhan na po ang mga lugar kung saan notorious ang mga pagnanakaw at pandarambong sa mga proyekto, hindi lamang sa flood control projects. No? Kaya po hindi nagkakaroon ng aral o anumang pagpigil na ulit-ulitin po ang itong pandarambong ng mga taga-DPWH kasabwat ang mga kontratistang mga magnanakaw at mga kriminal at ang mga kongresista dahil walang nakakasuhan. Walang naisasampang kaso, walang natatanggal sa serbisyo, walang nakukulong na mga taga-DPWH. No? Hindi pa po ako nakakakita ng mga taga-DPWH na pinakulong sila at sila po ay pinagbayad, binawi ang mga ninakaw na kayamanan. Ganon din po sa mga contractors. So if Marcos Jr. is indeed true and serious enough na lutasin ito, simulan niya ito sa pagbibigay ng marching order sa bago niyang tinalaga na Secretary for DPWH na si Vince Dizon na i-dissolve na yung mga District Engineering Office. Lahat ng mga involved na contractors ay 2 taon. Walang kontratang makakapasok sila habang iniimbestigahan at binubuo na ang mga karampatang kaso sa kanila. At pagkakaroon ng mga kaso ay kaagad po na isuspend na ang kanilang mga projects at iparibid at hindi i-release ang mga pondo na kailangang ibayad pa sa kanila. At maghanda na po ng legal department ang DPWH para magbuo ng mga kasong ito at habulin ang mga kontraktor na ito at pati po ang mga politikong involved dito. Kung wala pong gagawin na ganoon si Vince Dizon at hilut-hilutin niya lang po at masamasahihin niya lang ang mga kaganapan sa DPWH, then nagpalit lang po tayo ng panibagong tagapagbantay ng pagnanakaw at walang mangyayaring pagkakaroon ng pagbabago sa mga nakawan na ito kung hindi gagawin po ang mga konkretong hakbang. Pangatlo, maliban po sa pag-file ng kaso, maliban pa po sa pagpapalakas o case build-up ng mga kasong ito at talagang i-prosecute sila to the fullest extent of the law, ay kailangan din pong ang mga kontrata na ino-audit ng Commission on Audit bago pa po i-award ang kontrata ay nakikita na ng COA ang historical records, financial records, and mga project implementation records ng mga partisipante sa anumang bidding ng mga government projects. Yan po ang pre-audit stage prior to the actual implementation of the project. Kailangan po magkaroon ng pre-audit system at yan po ay mangyayari lamang kung magkakaroon ng working partnership po ang Commission on Audit at ang Department of Public Works and Highways. Without the pre-audit, lulusutan pa rin po ito ng mga dummy contractors. Gagamitin pa rin po ang mga taktikang ito na manghiram ng mga lisensya, magkaroon ng arigluhan doon sa mga hindi pa masyadong mabaho o nabulgar ang kanilang involvement, ay papasok pa rin po sila sa kontratang ito. Ang sa likod pa rin po, the same na mga tao, the same po na mga sindikato ang magsasagawa ng kanilang operations kung hindi po magkakaroon ng istrikto at solido na mga pagbabago hinggil po sa audit and monitoring ng mga contractors, pati po ng bidding and transparency on the conduct of the project implementation. So tingnan natin po kung ma-include ito sa binabanggit ni Marcos Jr. na rirepormahin nila ang mga nangyayari ngayon sa loob ng DPWH. No? Dapat pati po mga undersecretary ng DPWH ay paresignin na rin po. And of course, even though they are resigned or wala na po sila sa DPWH, hindi dapat ito pipigil sa katungkulan ng gobyerno na habulin pa rin po sila at papanagutin sa pamamagitan ng pagsasampa ng karampatang mga kaso, mga kababayan. Kaya, we are hoping na hindi lamang po ito nagpalit lang ng tao at personalidad ang nangyari sa DPWH. Kailangan po magkaroon ng seryoso, konkreto at talagang solidong aksyon na makikita at talagang lantad sa kaalaman ng taong bayan.
Okay. Ang pang-apat po, kailangan magkaroon ngayon ng coordination ang grupo nila Secretary Vince Dizon at ang panibagong team na magtataguyod ng reforma sa DPWH kasama po ang ombudsman upang ihanda ang karampatang kaso sa mga targeted individuals and officials within the DPWH at ang mga sindikato at kriminal na mga contractors na kanila din pong alam at kilala na. Kasama po dito itong 15 contractors na notorious sa flood control pa lang na pinag-uusapan, kagaya ng mga contractors na mga kongresista, sila Saldico, sina Dong Gonzales, sina Gutierrez ng One Rider Party List, itong si Garjola ng CWS, no? Itong sila JJ Suarez, no? Itong Big Six ng Kongreso, at ang mga kasabwat nila na mga malalapit po dito kay Martin Romualdez. Extra, super close kay Martin Romualdez. Itong Diskaya Group, no? Ang may-ari ng Alpha and Omega, ang isa pa, no? Ang Saint Timothy at Saint Gerard. And of course, itong kay Saldico, SunWest, tsaka itong High Tone, at iba pa pong mga kasindikatuhan nila na na-involve sa binabanggit ni Marcos Jr. that out of the initial na pinatingnan ng mga proyekto sa flood control amounting to the project cost of 545 billion pesos, mahigit 100 billion po napunta lamang sa 15 contractors na ito. Mantakin nyo yan, mga kababayan. And we're talking only of the 2 budget cycle, hindi pa po tapos yun. Initial lang po ito. Sapagkat ang 3 budget cycle na pinag-uusapan natin ay 2022, 2023, 2024, umaabot po yan sa mga 1.2 trillion pesos ang flood control projects. And bukas, September 1, ay magkakaroon ng resumption o pagpapatuloy hinggil po sa Senate Blue Ribbon Committee investigation. Aabangan po natin kung sisipot at magpapakita ng kanilang mga pagmumukha itong mga makakapal at mga itinuturong sindikato na mga contractors na kasabwat din ng mga sindikato at mandarambong na mga kongresista at mga politiko if they are going to show up tomorrow sa Senado. Kasi ang binabanggit po ni Senator Chis Escudero that the Senate leadership under his term bilang Senate President ay magpapatupad po ng issuance of subpoena at then arrest order na po. At kung hindi pa po ito susundin nila, ipapahanap na sila sa Senate Sergeant at Arms at aaristuhin at i-detain na po ang mga individuals no may-ari o kaya mga officials ng mga construction groups na ito na nangungontrata at itinurong ng pagpapahayag na ginawa ni Marcos Jr. na ito ay mga involved sa malalaking iskandalusong pangungontrata. Malalaman natin bukas kung siseryosohin po ito, mga kababayan. Okay? At of course, dapat ang isunod dito, paano ang role ng mga naggumagawa ng insertions, no? O mga pagpapalusot ng sindikato na pundo sa budget. For example, may binabanggit itong si Congressman Toby Chanco na may isang congressional district na ang original na nakalagay sa NEP as proposed, no, National Expenditures Program na isinumiti sa Kongreso pertinent to this district, mga nasa 2 billion pesos lang po ang kanilang project worth, no, para sa naturang distrito nang lumabas po ang version ng pinirmahan ni Marcos na bill at naging batas, naging GAA 2025, umabot po sa 21 billion ang infra projects niya na hindi naman po yan kasama doon sa National Expenditures Program. And many of these na mga distrito ng mga kongresista na malapit at extra super close kay Romualdez ay nagagamit po nila ang kanilang access doon sa small committee na ibinunyag din po ni Congressman Toby Chanco na sila ang kumakatay
at gumagawa ng sindikato operations upang hilutin at baliktarin po at palpasukan nila ng pandaraya na budget ang mga nakalagay sa National Expenditures Program. Dapat tinukoy na po at kinumpleto ni Congressman Toby Chanco sino-sino pa ang mga na-involve po dito sa small committee na ito. Kasi ang lumalabas lang na pangalan noon ay si Saldico, si Stila Kimbo, si Dong Gonzales, at itong sila JJ Suarez, no? So dapat kinumpleto na ni Congressman Toby Chanco kaninong utos. Malinaw po na kay Martin Romualdez yan. At dyan po pumapasok ang mga pandaraya sapagkat hindi na po yan dinidiscuss openly sa plenaryo. Pinapalusot at tinihilot na lang yan to the point na pagkarga nila sa bicameral, yung delegation ng Senate at Kamara o ng House of Representatives, nakasalpak na po ang dinaya na figures. Just like another congressional district, mga 1.4 billion lang po ang budget na hiningi doon sa National Expenditures Program, umabot po paglabas ng budget bill na pinadala kay Marcos dahil hinilot na at pinalusot ng Kongreso at inaprobahan ng BICAM at ginawang enrolled bill, certain district ng kongresista na ito, umabot po sa 20 billion ang kanyang projects. So, may mga almost 18 billion mahigit na pumasok na pondo na itinalaga hindi doon sa plenary at sa masusi at hayag na pag-review kundi sa pinapasok lang as pinalusot. Sindikato talaga. So ito ba ay maa-address ni Vince Dizon? Kasi in 2024, nagreklamo din itong DPWH no, sa budget. Nagulat sila na ang final budget na ibinaba as per signature ni Marcos na pinirmahan niya ang GAA 2024 or the General Appropriations Act of 2024, mga 176 billion pesos po. Ang proyekto ng mga hindi nakaprograma subalit isinalpak at pinasok sa DPWH. At wala pong ginawang pagtutol ang DPWH. At si Marcos mismo, pinirmahan niya ito. At kaya nga sinasabi natin, kung mayroong investigasyon, itong sinasabi ni Marcos Jr. na independent commission on the investigation to be conducted on the flood control projects, mauuna po dito si Marcos Jr. ang mananagot, pati po ang mga kasabwat nila ni Martin Romualdez. Sapagkat ito pong paggamit ng mga projects na ito na hindi po dumaan sa programa, walang masusing pag-aaral at pinalusot, hinilot at ginawa po na pandaraya upang sindikatuhin ang budget, ginagamit po ito nila Marcos at Romualdez sa pamimili po ng artificial loyalty para manatili po ang kanilang pagkontrol at pagdomina sa loob ng Kongreso. Ginagamit po nila itong mga pagpapalusot ng pondo at mga proyekto, which yan po ang tinalakay ko kanina sa aking live, na ang sistemang yan ay burokrata kapitalismo. The bureaucrat capitalism, or ang Tagalog version niya ay burokrata kapitalismo, ay pamamaraan po na ginagawa mong sindikato at parang negosyo ang gobyerno upang sakmalin at dambungin ang kaban ng bayan o ang pundo ng mamamayan. That is called bureaucrat capitalism. You run the government as if it is a big business enterprise to your advantage while you are creating an opportunity as well as a system na mas mabilis at mas epektibo ang pagpapalusot ng mga pondo para ito po ay makopo at makorner mo. At the same time, magagamit nyo ang poder nyo upang mapabilis ang pagpaparelease nito. That is a very classic definition of what we call bureaucrat capitalism. So si Martin Romualdez at sila Marcos, sila po ang nagpapanatili na ang pagpapatakbo ng gobyerno ay gagamitin nila na ang dugo at pawis na pinaghirapan ng mga mamamayan sa pagbabayad ng buwis, epektibong magagamit nila as a big
business enterprise venture ang ating gobyerno. At sa pamamagitan nito, nagkakaroon po ng restoration at systematic implementation ng corruption and plunder. Yan, sapagkat hindi po nila napipigilan ang pagdurugo ng mga pundong ito papunta sa pagnanakaw, sapagkat ginagamit mismo nila ang gobyerno para pagkakitaan. When the government is run for personal profit and it is being used by power and authority of those who control the government, ang sistemang umiiral po ay tinatawag na bureaucrat capitalism. Ang bureaucrat capitalism po ay nagiging barkada din po at kasabwat ng mga oligarkiya sa ating bansa upang kontrolin, monopolyuhin at pagkakitaan ang ating ekonomiya at patrimonya. At iilang pamilya lang po yan, sila din po ang nagkokontrol kung papaano lumakas at lumawak ang mga burokrata kapitalista sa loob ng gobyerno, at ganoon din po minsan ang mga burokrata kapitalista ay sila din po ang nagmamay-ari ng malalaking asyenda at malalaking lupain at negosyo, kaya nagkakaroon po ng inbreeding in the government. Ang resulta po niyan, ito, walang puwang ang oportunidad na mapipigilan ang korupsyon sapagkat it is very endemic and very systematic na nakadikit po sa practice of bureaucrat capitalism. Kaya kahit ano pa po ang pagpupustura ni Ginoong Marcos at ng kanyang mga tauhan na kunwari sila ay concerned about po dito sa issue ng corruption, kung walang hakbang at konkretong pagbabago upang buwagin ang bureaucrat capitalism, i-address po ang pagkokontrol ng mga oligarko at ng mga lalaking mga negosyante sa ating ekonomiya at patrimonya, the system of plunder and corruption in the projects being implemented by the government will persist. Magpapatuloy po siya. Dahil ang sistema na mismo po ang nagbibigay ng oportunidad at ng pamamaraan na umiral ang pagkakataon na ang mga buaya, magnanakaw na politiko na gumagamit ng poder at kapangyarihan ay makakapagsabwatan sila sa iba pang bahagi ng ating ahensya ng gobyerno, like nangyayari ngayon sa DPWH at sa mga kaganapan sa iba pang ahensya ng gobyerno. Mas lalo pong lumawak, mas lalong naging intensified ang pandarambong sapagkat nawala na rin po ang fear factor o ang pagkatakot na may mananagot ka, may pananagutan ka, o mabubulgar ka at hahabulin ka ng gobyerno. The way things are being addressed before during the time of former President Rodrigo Duterte. Ito po ang nawala, ang pagkatakot. The certainty of conviction, the certainty of being kicked out from office, and the certainty na ikaw ay may pananagutan, yan po ang dahilan kung bakit minimum o halos hirap ang mga kurakot na mangurakot ng todo-todo during the time of former President Rodrigo Duterte, because the system of bureaucrat capitalism and the system of oligarchic intervention sa ating ekonomiya at patrimonya upang i-breed nila ang burokrata kapitalismo at ang oligarkiya at monopolyo nila, lahat ng ito ay nagkaroon po ng pagbagal, ng pagbaba, because the systemic and institutional opportunities cannot provide na mas malaganap at mas mapapadali ang pangungurakot when during the time of President Duterte po, binabantayan ito, hinahabol at pinuputol po ang mga pamamaraan ng pandarambong. Kaya nga, sabi ko kanina sa aking talakayan sa unang bahagi in the morning, if Marcos Jr. and his cousin Martin Romualdez are indeed serious na baguhin po ang mga nagaganap na katiwalian at mga pangungulimbat sa kaban ng bayan, ang pag-abuso at paglulustay sa pundo ng mamamayan, ay kailangan nilang
harapin ang pinakaugat ng problema. At sino yon? Sila po ang pinakaugat ng problema nito. Nanumbalik muli ang systemic and institutional corruption, sapagkat yan po ang gustong mangyari ng nakaupong pamunuan nila Marcos. Whoever sits in power, sila po ang nagtatakda ng patakaran. Sila ang nagkokontrol kung anong direksyon ng pamahalaan at ano po ang magiging kaganapan sa ating lipunan. Exactly why nang bumaba po si Pangulong Duterte, mas mabilis po ang panunumbalik ng korupsyon at pandarambong at all levels of government in all other agencies of government. Mas lumawak, mas lumakas, at mas lumalim po ang pagkakataon na maging malaganap at malala ang pagkakaroon ng korupsyon at pandarambong. Because the system of the government through the current administration allow na ito po ay magkakaroon ng malawak na oportunidad na umiral ang mga korupsyon, ang pandarambong at pangungulimbat because the fear factor was absent or ito po ay nawala na. Hindi na po ito nararamdaman ng mamamayan the way the criminals, the terrorists, the drug syndicates, and those who are involved sa mga krimen, naging malakas ang loob at naging masugid ang kanilang mga activities sapagkat ang strong law enforcement at ang clear and categorical certainty na may pananagutan at kalalagyan ka at magkakaroon ka ng takot sa otoridad at kayang gawin ng otoridad at batas ng isang gobyernong matino, lahat ng ito nawala during the time of Marcos Jr. Kaya we are not so hopeful. Hindi po tayo nagbibigay ng mataas na antas ng pag-asa na mayroon pong gagawing mas kahanga-hanga o mas konkretong hakbang na talagang i-address na ang sistematiko at malawakang pandarambong sa mga proyekto ng gobyerno with the appointment right now or the designation of Vince Dizon from DOTR. Ni-recycle po siya mula sa Transportation Department papunta po sa DPWH. So bibigyan po natin sila ng pagkakataon kung kaya nilang i-prove na talagang may pagbabagong magaganap sapagkat upon orders of Marcos, ayun po ang magiging marching order din na gagawin ng bagong talagang kalihim sa departamento ng DPWH. Sige, pagbigyan po natin ito ng pagkakataon sapagkat bukas malamang po ipapatawag din ang DPWH. So there will be a moment of adjustment, kunwari. Magkakaroon po ng maluwag-luwag na pagtrato kay Secretary Vince Dizon sakaling pumunta po sila sa Senate Blue Ribbon Committee investigation sapagkat kaka-appoint pa lang o kaka-designate niya pa lang, kung kaya pagbibigyan pa yan ng leeway ng komitiba na sige, aralin mo muna, tingnan mo muna ang mga kalagayan dyan. No? Usually, it will take you a year para hindi ka lang mapamiliarize, kundi you will be seriously acquainted with the way things are going on sa isang departamento kapag naitalaga ka. Kay Marcos po, hindi tumatagal ang mga cabinet secretaries niya, no? Paikot-ikot o kaya patanggal-tanggal siya. Sa PCO, sa Presidential Communications Office po, bago pumasok dyan ang team nila tagapagtahol at butangera na si Claire Castro, ay dumaan na po sa 5 na pamunuan ang Presidential Communications Office. Hindi po tumatagal. So there is no institutional memory na nai-establish, no? Yung pagkabisado mo at yung pagiging maalam ka sa kalagayan ng iyong ahensya, ng iyong pamamahalaan at ng iyong nakatakdang gawin mo ang mga programa at reforma, it will take you years, no? 1 to 2 years bago mo makabisa, and then another 3 to 4 years, no? Para ipatupad mo ang mga pagkakaroon ng konkretong hakbang na magkakaroon ka ng mga reforma at mga pagbabago sa ahensya ng gobyerno.
So ito ngayon, kanina lang po nag-designate si Marcos na si Transportation Secretary Vince Dizon ay maililipat na bilang panibagong DPWH Secretary na siyang papalit po kay Ginoong Bunuan. Inantay pa talaga ni Bunuan na lumubha at lumawak ang iskandalo sapagkat in the last 2 days po, bumaha na naman ng todo-todo ang Manila at ang paligid po ng Quezon City and maraming lugar sa National Capital Region. Talaga pong hindi tinantanan ng kalikasan ang ating bansa upang ipakita that indeed the criminal and plunderous opportunities provided by Marcos na gawin po yung kalokohan na yan sa ating mga proyekto sa flood control project ay ngayon po naniningil na ang kalikasan. Mantakin nyo, lagpas dibdib po. In a matter of 2 hours na bumuhos ang ulan, tuloy-tuloy ang pagkalugmok at pagkalunod sa tubig baha ng milyong-milyong mga Pilipino. Partikular na sa National Capital Region, sa Bulacan, sa Pampanga, sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal area, kapag bumuhos ang ulan, 2 to 3 hours po na tuloy-tuloy, expected natin lunod sa mga pagbabaha na ito ang milyones na mga mamamayang Pilipino. Ganyan po ang kalawak at katindi ng epekto ng ganitong problema. And yet, hindi po natin nakitaan ng anumang pagka-guilty si Marcos o anumang sense of serious urgency na lutasin ito. At nakikita nga natin, PR management ang ginagawa niya, no? Information tactics na pagkunwa-kunwari ang may ginagawa pero walang konkretong ipinapatupad na mga hakbang. So abangan natin ano po ang magaganap bukas sa pag-resume ng Senate Blue Ribbon Committee investigation. Mga kababayan, tingnan mo natin kung may mga messages. Good evening ka Eric, sabi ni Aguila. Queen_Strawberry. So wala kang problema sa pagkakatalaga kay Vince Dizon. Sa DPWH ka Eric, sabi ko nga kahit sinong italaga niya Queen Strawberry, kung wala pong konkretong hakbang, it will be amounting to nothing. Sapagkat binanggit ko na po ang mga konkretong hakbang, no? Case build-up, and then case filing, and criminal prosecution. I-dissolve at buwagin po ang tinatawag na District Engineering Office. Tanggalin po ang mga undersecretaries na ito, i-reshuffle ang mga engineers sa mga investigasyon na nagaganap na ito. Ang mga proyektong ito ay kailangan pong ang mga contractors at iba pa ay hahabulin na rin po ng mga kaso na kriminal. Kung walang ganitong magaganap, mga kababayan, at hindi po ito mangyayari, ay baliwala pa rin po, Queen Strawberry, kung ano man po ang paulit-ulit na pagpapalit-palit ni Marcos ng kanyang mga cabinet secretary. These things will amount to nothing. These actions, sapagkat what is needed right now are concrete terms of reforms and actions to address kung ano po ang real problem. Kaya binanggit ko nga, systemic na institutional na po ito. At kapag hindi po ginawa ang mga pagbabagong ito sa DPWH at kahit ilang beses pa nilang mag-appoint ni Marcos ng mga tao dyan, walang magaganap sapagkat na pagbabago na ito, ang ugat ng pinagmulan ng korupsyon na ito, Marcos and Romualdez reinstituted the institutional and systemic opportunity na mamayagpag ang pangungurakot. Bitayin ang mga korap ka, Eric. I agree. Joseph Briola, kung pwede lang at may ganong batas sana, no, ay napakabilis po at napakarami ng bibitayin natin na mga kurakot na kontraktor, opisyal, congressman, DPWH. Okay? Sino pa? Mga salot ng plunder at genocide. Kasuhan. Sabi ni Announce, tama. Ang tanong, may nakasuhan ba at na-convict? Wala pa po, no? Sa panahon ni Digong, i-check po natin, no? Alfie Panganiban, no? Kung oo, sige nga, tukoyin mo. Last time I check, wala naman O ba't si Digong ang sinisingil mo? Tapos ng termino niya We are talking of the present right now, Alfie Panganiban. So, kung ang seryoso ang komentaryo mo,
harapin mo muna ang kasalukuyang sitwasyon bago mo kalkalin ang nakaraan, sapagkat ang kasalukuyan ang pinaka-immediate na problem. So kung ikaw, Alfie Panganiban, ay hindi nagko-komentaryo para magsabotahe ng diskusyon, malinaw na hindi mo alam ang sinasabi mo. Sapagkat the current problem right now is in the hands of Marcos, no longer with Rodrigo Duterte. So bakit mo ibabalik kay Rodrigo Duterte? Siya pa ba ang Pangulo ngayon? So if there are things na hindi nagawa at hindi na ipatupad ni Rodrigo Duterte, the reins of power and the command of leadership is no longer with Duterte. It's with Marcos Jr. Mag-isip-isip ka nga, Alfie Panganiban. I mean, ipinagyabang mo. Yung fear factor, walang nakasuhan. Ikaw lang nagsasabi niyan, mga kababayan. So, si Alfie Panganiban ay mukhang nalulutang sa sarili niya. Hindi niya alam ang kanyang mga pinagsasabi. Duterte is no longer in power and yet sisingilin mo siya. Whatever Duterte did not accomplish, Marcos needs to do it because the reins of power and the command of leadership ay nasa kay Marcos na. Ka Eric, maganda panukala. Firing squad po sila, no? So, itong si Alfie, malinaw po ito na mga operator, siguro ito nila sa trolls na pumasok sa ating diskusyon, ano? At wala namang alam, pa-komentaryo pa siya. Nasa payroll na yan si Alfie Panganiban. Tawa nga ako ng tawa sa comment niya. Alam mong hindi nag-iisip. Sisingilin mo si Duterte. Ang kasalukuyang problema, hawak ni Marcos ang poder at kapangyarihan. At ang pagsambulat ng iskandalo ay nasa kay Marcos, no? Hindi po kay Duterte. So, why would you bring the discussion to Duterte when Duterte was able to deliver? Alfie Panganiban, magkano daw sahod mo? Para makakota ka dito sa discussion with Ka Eric, no? Reaksyon niyo po, Ka Eric, na sinabi ni Dison na lazy daw si Tatay Digong kasi utos na ng utos samantalang si BBM nagpupunta daw sa site. Hindi ko pa po narinig yun o hindi ko nabasa. Yung comment na yon, maybe, kung totoo man yan, gusto lang magpasikat at magpasipsip ni Dison kay Marcos. You know, when you are in power and you want to play power, sometimes you become sip-sip and you need to sip-sip. Ayos. Sahod nila ngayon Ka Eric kay Bunjing. Kaya nga, bumalik tuloy sa kanya. No? Sinisingil niya si Digong, itapos ng termino ni Digong. Whatever misgivings or mga hindi na ipatupad at hindi na accomplish ni Pangulong Duterte, tapos na yon. The reins of power and the command of leadership are now with Bongbong Marcos. Kaya ang panawagan ng taong bayan, babalik kay Marcos. Anong gagawin mo? You call the shots now at lumala at lumawak ang korupsyon at lumalim ang pandarambong dahil nawala ang pagkatakot ng mga magnanakaw at mga kurakot na gumawa ng kabulastugan at mga krimen na ito sapagkat wala po yung factor na sa panahon ni Duterte kapag nalaman kang nangungurakot ka, sisipain ka, tatanggalin ka. At yung sinasabi niyang plunder, yung mga taga Bureau of Immigration na pinakasuhan, ilan yun? 12 sila. Yung mga taga DOJ na mga Assistant Secretary at ang iba po ay USEC pa yatang 2 na pinatanggal at pinakasuhan ni Pangulong Duterte. Marami pa po, no? Na nangyari yan, tinanggal niya kaagad at ang iba pinakasuhan dahil may basis to file cases sa kanila. Yung iba, kahit hindi nakasuhan, hindi po tumatagal sa loob ng gobyerno ni Pangulong Duterte. Sinisipa sila at pinapaalis, no? Kaya, hindi ko naman sinasabi po na perfect ang gobyerno ni Duterte, but it is undeniable that the system and the institutional opportunities na makapandarambong ka at makapagsagawa ka ng malawakang korupsyon, mahirap. Dahil takot, nag-aalangan ka, dahil the certainty of accountability, the certainty na ikaw ay may pananagutan at ikaw ay didisiplinahin, actions will be taken against you, ay mas malinaw po na magaganap yon sa panahon ng former government ni Duterte, kumpara mo
sa gobyerno ngayon ni Marcos.